Sa isang makipot na kalye sa Maynila, tahimik na naghahanda si Miguel Santiago para sa kanyang araw. Manipis ang liwanag ng umaga at ang amoy ng bagong lutong pandesal ay sumisingaw mula sa maliit na karinderya ng kanyang ina. Sa kabila ng pagod sa pagtulong maghapon sa kanyang pamilya, may liwanag sa mga mata ng 12 taong gulang na si Miguel. Hindi na bago sa kanya ang maagang paggising at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng karinderya. "Anak, kunin mo na ang sukli sa tray," wika ng kanyang inang si Aling Rosa habang mabilis na sinisilip ang mga nakasalang na ulam. Pagkatapos nito, "Pwede mo nang kunin ang baon mo sa mesa." "Opo, Nay," sagot ni Miguel, sabay dampot sa tray ng mga barya. Ang kanyang likas na pagiging masikap ang madalas na pumukaw ng atensyon ng mga suki sa karinderya. Madalas siyang tanungin kung saan niya hinuhugot ang tiyaga at sigasig sa murang edad. Sa totoo lang, simple lang naman ang sagot ni Miguel. Inspirasyon. Bata pa lamang siya nang magsimulang mahilig magbasa ng mga aklat tungkol sa first aid at medisina. Kapag wala nang masyadong ginagawa sa karinderya, pinupuno niya ang oras sa pagbabasa ng mga pahina ng lumang health guide na iniregalo sa kanya ng isang tiyuhin. Doon nagsimula ang pangarap niya, ang maging isang doktor. "Miguel, tara na, baka malate ka," sabi ng nakangiting kapitbahay na si Mang Tomas, sabay buhat ng isang malaking sako ng bigas. Madalas niyang tuksuhin si Miguel na masyado itong masipag, pero sa totoo lang, hanga siya sa bata. Tumango si Miguel at kinuha ang kanyang backpack. Pagkalabas niya ng karinderya, sumalubong sa kanya ang mga tipikal na eksena sa umaga. Mga batang nagtatakbuhan, tindera ng kakanin na sumisigaw ng puto, kutsinta, suman, at mga driver ng jeep na nagtatawag ng pasahero. Isa sa mga jeepney driver na iyon ay si Mang Ernesto, isang pamilyar na muka sa araw-araw na biyahe ni Miguel papunta sa paaralan. Si Mang Ernesto, isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 55 taon, ay kilala sa pagiging maasikaso at magiliw sa mga pasahero. Nakatakip sa kanyang ulo ang isang lumang sombrero at hindi siya nawawala ng sigarilyo sa gilid ng labi kahit hindi naman siya talaga naninigarilyo. "Miguel, mukhang masigla ka na naman ah," bati ni Mang Ernesto habang umaayos sa manibela. "Oo naman, Mang Ernesto. Mahaba-haba rin ang tulog ko kagabi," sagot ni Miguel habang sumasakay sa jeep. "Ganyan dapat, bata. Laging handa para sa eskwela. Baka sa susunod ikaw na mag-check up sa akin, ha?" Biro ng driver. Napangiti si Miguel sa biro. Kilalang kilala na niya ang ugali ni Mang Ernesto. Sa araw-araw na biyahe, nakikita niya kung paano ito nagpapatawa ng mga pasahero, nagkukwento ng mga nakakatawang karanasan sa kalsada, at nagpapakalma ng mga nagmamadaling bumaba. Para kay Miguel, hindi lang driver si Mang Ernesto. Isa itong kaibigan, isang inspirasyon na kahit simple ang trabaho, kaya mo pa ring maging masaya at magdala ng saya sa iba. Sa loob ng jeep, inilabas ni Miguel ang isa sa kanyang paboritong libro tungkol sa first aid. Habang umaandar ang sasakyan, tila walang pakialam ang bata sa ingay ng makina at sa tilaok ng mga manok sa paligid. Nakapako ang kanyang mga mata sa pahina na nagtuturo ng tamang pamamaraan ng CPR. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga hakbang. Pagkawala ng pulso, magsimula ng compression. Ilagay ang iyong mga kamay sa gitna ng dibdib. "Hoy Miguel, hindi ka pa sawa dyan?" tanong ng isa pang pasahero, si Aling Teresa, isang palatawang tindera sa palengke. "Hindi pa po, Aling Teresa. Gusto ko pong kabisado ang bawat hakbang," sagot ni Miguel habang nakatingin pa rin sa aklat. "Pambihira kang bata ka. Sana lahat ng kabataan ngayon ganyan kasipag," sabi ng tindera na halatang natuwa sa sagot ng bata. "Salamat po," sabi ni Miguel sabay ngiti. Sa kabila ng kanyang batang edad, alam ni Miguel ang halaga ng kaalaman. Para sa kanya, mahalaga ang
Ang bawat natutunan mula sa mga librong iyon ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap na maging doktor. Minsan, habang naglalakad pa uwi galing eskwela, iniisip niya kung paano makatutulong ang kanyang kaalaman sa ibang tao, lalo na sa kanyang pamilya. Hindi lingid sa kanya ang hirap ng kanilang buhay. Kapag nasasaksihan niya kung paano nagsusumikap ang kanyang ina, sinasabi niya sa sarili na balang araw, siya naman ang tutulong sa kanyang pamilya. Siya naman ang gagawa ng paraan upang hindi na sila magdusa sa kakulangan. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang huminto ang jeep sa isang matandang paaralan kung saan maraming batang nagbaba at nagkakatuwaan. Tumayo na si Miguel upang bumaba rin. "Salamat po, Mang Ernesto." Masiglang paalam niya. "Naku, Miguel, baka bukas pareho pa rin ang libro mong hawak, ha?" Natatawang sagot ni Mang Ernesto. "Malay natin, Mang Ernesto. Basta kayo, mag-ingat po palagi," sabi ni Miguel habang bumababa ng jeep. "Palagi, Miguel. Palagi." Tumango si Mang Ernesto at muling pinaandar ang kanyang jeep. Naglakad na si Miguel papasok sa eskwelahan. Habang papalapit siya sa kanyang silid-aralan, hindi niya napigilang isipin ang mga posibilidad na naghihintay sa kanya. Sa murang edad, alam niyang mahaba-haba pa ang kanyang tatahakin, pero sa bawat pahina ng librong binabasa niya at sa bawat araw na pumapasok siya sa eskwela, nararamdaman niyang papalapit na siya sa kanyang pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang hinahabi ang istorya ng kanyang buhay. Isang batang may simpleng pangarap na sa kabila ng kahirapan at mga hamon sa buhay ay nanatiling masipag, masaya at handang tumulong sa kapwa. Little did he know, magbabago ang lahat sa araw na iyon nang hindi niya inaasahan. Sa kalagitnaan ng mainit na hapon, makikita si Mang Ernesto na nakaayos sa kanyang pwesto sa harap ng manibela. Ang kanyang jeep na may numero at dilaw na pirma sa gilid ay tila bahagi na ng araw-araw na tanawin ng kalye. Sa halos 3 dekada ng pamamasada, kabisado na niya ang bawat liko at bawat lubak sa ruta. Ngunit hindi lamang kalsada ang kanyang alam na alam. Alam rin niya ang kwento ng bawat pasaherong sumasakay sa kanyang jeep. "Ernesto, kaya mo pa bang magbiyahe hanggang gabi?" Tanong ni Mang Lito. Isa sa mga dati niyang kasamahan na ngayon ay may maliit ng tindahan sa kantong iyon. Kaya pa naman. Teka, Nay," sagot ni Mang Ernesto habang bumabalik ng sigla ang tinig. "Magkita na lang tayo mamaya pagkatapos ng biyahe." Madalas na ganoon ang takbo ng araw ni Mang Ernesto. Magaan ang kanyang kilos kahit sa ilalim ng araw na tila sumisigaw ng init. Bagamat mabigat ang kanyang trabaho, hindi siya nagpapakita ng pagod sa kanyang mga pasahero. Tila ba naging bahagi na ng kanyang sistema ang pagiging magiliw at palakaibigan. "Magandang hapon po. Sakay na." Bati niya sa 2 estudyanteng nag-aabang sa kanto. "Ingat kayo sa pag-upo. Medyo masikip na dyan sa gitna." "Tito Ernesto," bati ng isa sa kanila. "Kumusta po kayo? Matagal-tagal na rin pong di namin kayo nakasabay, ah." "Aba, maganda naman ang lahat. Mahaba pa ang ruta pero ganyan talaga. Trabaho lang, walang reklamo," sabi niya habang umaandar ang jeep. Ang totoo, maraming dahilan si Mang Ernesto upang magreklamo kung gugustuhin niya. Sa murang edad pa lang, kinailangan niyang kalimutan ang sarili niyang pangarap upang akuin ang responsibilidad sa kanyang pamilya. Noong bata pa siya, pangarap niyang maging isang inhinyero. Madalas siyang gumuhit ng mga tulay, mga gusali, at mga kalsadang tila imposible. Ngunit sa isip niya, kayang-kaya niyang buuin. Sa bawat linya ng lapis na inilalapat niya noon sa papel, tila nakikita niya ang kanyang kinabukasan. Isang maayos na trabaho, isang maginhawang buhay. Ngunit hindi iyon natuloy. Nang pumanaw ang kanyang ama, napilitan siyang iwanan ang pag-aaral upang maghanap buhay. Ang kanyang mga guhit ay napalitan ng manibela. At sa halip ng mga blueprint ng tulay,
naging mapa ng ruta ng jeep ang kanyang hawak. At sa loob ng maraming taon, wala siyang magawa kundi tanggapin ang masakit na katotohanan. Hindi na niya maabot ang pangarap na iyon. Sa kabila nito, hindi sumuko si Mang Ernesto. Bawat barya, bawat pasahero, bawat biyahe ay may layunin. Nang magsimula siyang bumuo ng sariling pamilya, ang kanyang naging pangarap ay hindi na para sa sarili. Ang kanyang hangad ay para sa kanyang mga anak. Dalawa silang kasalukuyang nasa kolehiyo. Si Andres, na nag-aaral ng civil engineering, at si Lian, na kumukuha ng kursong accountancy. Para sa kanya, ang pagod at sakripisyo ay sulit basta't mabigyan niya ng mas maginhawang buhay ang kanyang mga anak. Bunso, kunin mo na ang baon mo. Madalas niyang sambitin tuwing umaga bago siya umalis para bumiyahe. Andres, pagbutihin mo ang pag-aaral. Huwag kang sasama sa kung sino-sinong barkada. Opo, itay. Salamat po sa baon. Tugon naman ng kanyang panganay habang isinasara ang bag. Kung titingnan mula sa labas, tila simple lang ang buhay ni Mang Ernesto. Ngunit para sa kanyang pamilya, siya ay isang bayani, ang haligi na laging nariyan upang suportahan sila. Minsan, sa mga gabing pagod na siya, nakaupo siya sa harap ng hapagkainan at tinitingnan ang kanyang mga anak na abala sa pag-aaral. Andres, paano ba yan? Mukhang may bagong proyekto na naman kayo. Biro niya minsan sa panganay. Kailangan mo ba ng tulong sa pag-layout ng mga guhit? Tay, wag na po. Kaya ko na to. Salamat po. Sabi ni Andres na bahagyang nakangiti. Alam ni Andres na malaking sakripisyo ang ginagawa ng kanyang ama upang makapagtapos sila. At iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Sa araw-araw, hindi nawawala ang ngiti ni Mang Ernesto sa kanyang jeep. Kahit na ang kanyang likod ay nananakit na sa maghapong pagmamaneho, kahit na ang kanyang mga kamay ay minsan nang nanghihina mula sa mahigpit na paghawak sa manibela, hindi niya ito alintana. Sa bawat pasahero na bumabati sa kanya, sa bawat estudyanteng nakakausap niya, at sa bawat kwentuhan nilang mag-asawa tuwing gabi, nararamdaman niyang sulit ang kanyang paghihirap. Mahal, kumusta ang biyahe mo ngayon? Tanong ng kanyang asawa habang nag-aayos ng hapunan. Alam mo naman, pare-pareho lang, sagot niya. Basta walang aksidente at nakakauwi tayo ng buo, ayos na sa akin yun. Sa loob ng lahat ng iyon, may isang tao sa araw-araw niyang biyahe ang laging nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Si Miguel. Ang batang laging may dalang libro, laging nakangiti, at laging may tanong tungkol sa buhay. Sa tuwing nasasakyan siya ni Miguel, tila nakakalimutan niya ang bigat ng araw. Bagamat hindi siya nakapagtapos bilang inhinyero, alam niyang may naiaambag siyang halaga sa buhay ng ibang tao, at isa na roon si Miguel. Sa kabila ng lahat, hindi nakasanayan ni Mang Ernesto ang magreklamo. Palaging nasa kanya ang ngiti at mabuting pakikitungo. Kahit paminsan ay nararamdaman niyang hinihila siya ng pagod at pag-aalala. Sa bawat pasahero na humihiling ng paumanhin sa abalang dala ng trapiko, sa bawat estudyanteng nagtatanong kung malapit na sila, at sa bawat asawang nag-aasikaso ng hapunan para sa kanya, natutunan niyang ang bawat araw ay may dalang pagkakataon. Isang bagong kwento, isang bagong ngiti, at isang bagong dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Sa kabila ng ngiti sa kanyang muka, matagal nang may dinadalang mabigat si Mang Ernesto. Hindi ito halata sa kanyang mga kilos o pananalita, pero may mga gabi kung saan tila hindi niya mahanap ang tamang posisyon para makatulog ng maayos. Madalas niyang nararamdaman ang kirot sa kanyang dibdib, isang biglaang sikip na pumipigil sa kanyang paghinga at halos nagpapaluhod sa kanya. Pero sa tuwing dumarating ang ganitong mga sandali, pipilitin niyang tumayo, lalabas ng bahay at magpapahangin. Para sa kanya, mas mainam na mag-isa niyang harapin ito kaysa mag-alala ang kanyang asawa at mga anak. Isang araw, pagkatapos ng mahabang biyahe, naramdaman na naman ni Mang Ernesto
ang pamilyar na kirot. Pagkababa ng mga huling pasahero, saglit siyang tumigil, humawak sa dibdib at huminga ng malalim. Pahinga lang. Siguro pagod lang talaga. Bulong niya sa sarili habang niluwagan ang sinturon at hinaplos ang dibdib. Sa totoo lang, matagal na siyang sinabihan ng doktor na magpahinga na at umiwas sa labis na pagod. Mang Ernesto, wika ng doktor noong huling check-up niya, kailangan mo nang maghinay-hinay. Hindi ka na bata. Kung itutuloy mo ito, baka mas lumala pa ang kondisyon mo. Ngunit paano nga ba niya magagawa iyon? Sa bawat araw na nagpapahinga siya, isa rin yung araw na walang kita. At kung walang kita, paano siya makakabayad ng renta sa bahay? Paano niya susuportahan ang tuition ng kanyang mga anak? Lalo pat malapit nang magtapos ang panganay niya sa kolehiyo at ang bunso naman ay nangangailangan ng pambili ng mga aklat at gamit sa eskwela. Para sa kanya, hindi siya pwedeng huminto. Ernesto, hindi ba't sinabihan ka na ng doktor na magpahinga? Tanong ng isang kakilala habang nagpapalipas ng oras sa terminal. Alam ko pare, pero anong magagawa ko? Kailangan kong magtrabaho. Hindi maghihintay ang mga bayarin. At lalo namang hindi ko pwedeng hayaan na hindi makapagtapos ang mga anak ko. Sagot ni Mang Ernesto habang tila nagpipilit ngumiti. Minsan, kahit anong pilit niyang itago ang nararamdamang sakit, may mga pagkakataong hindi niya ito maikubli. Sa gitna ng biyahe, kapag may pasaherong nagmamadali at nagpapababa sa alanganing lugar, o kapag sobrang init ng panahon at mabigat ang trapiko, nararamdaman niyang tila may umaakyat na init mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang batok. Napapatigil siya ng ilang segundo, sapat para magtaka ang mga pasahero. Ayos lang po kayo, Manong? Tanong ng isang estudyanteng sakay ng jeep, minsan nang biglang mabagal ang takbo ng sasakyan. Oo. Pasensya na. Inabot lang ng konting hilo. Ayos na. Hawak lang kayo sa bakal. Mabilis na sagot ni Mang Ernesto habang pilit na inaayos ang timpla ng kanyang boses. Kapag ganitong mga pagkakataon, hindi niya magawang magsabi ng totoo. Paano kung magpanik ang mga pasahero? Paano kung isipin nilang hindi na siya kayang magmaneho? At higit sa lahat, paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang pamilya? Kung sasabihin niya sa kanyang asawa, baka hindi na siya nito payagan pang bumiyahe. Baka pilitin siyang tumigil sa trabaho. Isang bagay na hindi niya maaring gawin. Ayaw niyang mag-alala ang asawa niya. Ayaw niyang maramdaman nitong may mali. Kaya't ang pinakamadaling paraan ay ang magpanggap na maayos ang lahat. Sa gabi, kapag tapos na ang biyahe at tahimik na ang bahay, minsan mahuhuli ng kanyang asawa si Mang Ernesto na nakaupo sa kusina, nakatitig sa tasa ng kape, at tila malalim ang iniisip. Bakit parang tahimik ka ngayon, Ernesto? May iniisip ka ba? Tanong ng kanyang asawa. Wala, mahal. Iniisip ko lang ang mga anak natin. Malapit nang magtapos si Andres. Gusto ko lang siguraduhin na maibigay natin ang lahat ng pangangailangan niya. Sagot ni Mang Ernesto. Hindi ito kasinungalingan. Totoo namang iniisip niya ang kanilang mga anak. Ngunit ang hindi niya sinasabi ay ang takot niya sa bawat araw na lumilipas. Takot na baka hindi niya maitaguyod ang pamilya. Takot na baka isang araw hindi na siya makabangon mula sa kanyang sakit. Takot na baka iwan niya silang nangangapa sa dilim. Kahit sa kabila ng lahat ng takot na yon, tumatakbo pa rin ang bawat araw na tila wala siyang nararamdaman. Sa harap ng mga pasahero, siya ay masayahing driver na laging handang magbiro at makipagkwentuhan. Pero sa tuwing nauupo siya sa driver's seat, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Saksi ang bawat kilometrong tinatahak niya sa mga pagsubok na hindi niya mailahad kahit kanino. Mahal, bukas ng umaga, gusto kong magluto ng paborito ni Andres. Yung paborito niyang adobo, sabi ng kanyang asawa isang gabi.
Oo naman, mahal. Siguradong matutuwa si Andres. Sagot ni Mang Ernesto, pilit na itinatago ang tila pagsikip ng kanyang dibdib. Sa bawat sagot niya, tila nagpapanggap siyang maayos ang lahat. Pero sa kanyang isipan, may bulong na paulit-ulit. Hanggang kailan ko ba kakayanin ito? Sa pagsikat ng araw sa Maynila, bumangon si Mang Ernesto mula sa kanyang kama. Ngunit agad niyang naramdaman ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na naramdaman niya iyon. Alam niyang mali na ipagwalang bahala ang kirot, pero iniwasan niyang mag-isip ng masama. Sa halip, bumangon siya. Nagsuot ng lumang puting t-shirt at tinungo ang kusina kung saan naghihintay ang kanyang asawa. Ernesto, kumusta ang pakiramdam mo? Parang matamlay ka. Tanong ng kanyang asawa habang hinahanda ang pandesal sa mesa. Maayos lang ako, mahal. Siguro pagod lang ito. Sagot niya nang may pilit ng ngiti. Mabuti pa, magpahinga ka muna. Hindi ka naman kailangang bumiyahe araw-araw, di ba? Hindi pwedeng magpahinga. Kailangang kumayod. Nasa huling semester na si Andres at alam mo naman, malaki ang gastos. Kaya ko pa, mahal. Sagot ni Mang Ernesto bago sumimsim ng mainit na kape. Bagamat dama ang hapdi sa kanyang dibdib, nagpatuloy siya sa kanyang nakagawiang umaga. Nagpaalam siya sa kanyang asawa at tumungo sa terminal kung saan nakaparada ang kanyang jeep. Napansin niyang tila mas mainit ang araw na iyon. Habang hinihintay ang unang grupo ng mga pasahero, huminga siya ng malalim at sinubukang kumalma. Good morning, Mang Ernesto. Bati ni Carlo, isang estudyanteng palaging sumasakay sa kanya. Kumusta po kayo? Mabuti naman, Carlo. Pumasok ka na. Malapit nang mapuno itong jeep. Sagot niya. Isa-isang sumakay ang mga pasahero. Naroon si Aling Teresa, isang buntis na tindera sa palengke. Bit-bit ang mga plastik na supot ng paninda. May isa pang matanda, si Ginoo Ramon, na palaging dala ang kanyang tungkod at bag na puno ng lumang dyaryo. Si Miguel naman, nakilala na ni Mang Ernesto dahil araw-araw itong sumasakay mula eskwela pa uwi, ay paborito niyang pasahero dahil sa pagiging masayahin nito. Habang pinupuno ang jeep, tinitingnan ni Mang Ernesto ang bawat pasahero at naglalaro sa isipan niya kung paano niya napapanatiling masaya ang lahat kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Kaya pa, bulong niya sa sarili. Ngunit sa oras na pinaandar na niya ang jeep, nagsimulang bumalik ang masakit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito tulad ng karaniwang sakit. May kasamang panghihina at parang may mabigat na nakadagan sa kanyang ribcage. Tinignan niya ang kanyang relo at naisip, isang biyahe lang ito. Kaya ko ito. Habang nagmamaneho, lalong uminit ang panahon. Nagtitilamsikan ang mga tao sa lansangan at ang trapiko ay halos hindi gumagalaw. Ang bawat preno, bawat sikip ng kalsada ay tila nagpapalala ng nararamdaman niya. Mang Ernesto, bakit parang ang init ng makina ninyo ngayon? Tanong ni Aling Teresa mula sa likod. Naku, mainit lang talaga ang panahon ngayon. Sagot niya habang pilit na pinipigil ang kanyang paghingal. Ayaw niyang malaman ng kanyang mga pasahero na hindi siya okay. Pinilit niyang ngumiti. Kapit lang kayo, malapit na tayo sa terminal. Mang Ernesto, baka gusto niyong huminto saglit? Alok ni Ginoo Ramon na napansin din ang kakaibang kilos ng driver. Salamat, Ginoo Ramon, pero tuloy-tuloy lang tayo. Sayang ang oras. Sagot niya, pilit na sinisiguro ang boses. Habang patuloy na tumatakbo ang jeep sa masikip na kalsada, palakas ng palakas ang pananakit ng kanyang dibdib. Sa bawat pagpreno at paghinto dahil sa trapiko, napapapikit siya ng bahagya. Naririnig niya ang mga usapan ng pasahero, mga plano ng estudyanteng si Carlo para sa kanyang thesis, ang pagbebenta ni Aling Teresa ng bagong paninda, at ang kwento ni Ginoo Ramon tungkol sa pagkakaibigan ng mga tao noon. Mang Ernesto, ang sipag niyo talaga, ang aga-aga, nandito na kayo, sabi ni Carlo.
Salamat, Carlo. Kaya naman, basta't may pasahero. Sagot niya habang pilit na nagbibiro. Ngunit habang tumatagal, hindi na niya maikubli ang hirap. Sa isang sandali, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso at ang tila ba hindi na makahinga ng maayos. Hawak pa rin niya ang manibela, ngunit parang nawawalan na siya ng lakas upang ipihit ito ng maayos. Manong, okay lang po ba kayo? Tanong ni Miguel na napansin ang pagbabago sa itsura ni Mang Ernesto. Ayos lang ako, anak, sagot niya, bagamat ramdam niyang hindi na niya kayang itago pa. Malapit na tayo. Ang trapiko ay nanatiling mabagal at ang init ay parang nagpapalala sa lahat. Tumulo ang pawis ni Mang Ernesto sa kanyang noo. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, pilit niyang hinahawakan ang manibela upang mapanatiling maayos ang takbo ng jeep. Alam niyang hindi niya maaaring ibaba na lang ang kanyang mga pasahero sa gitna ng kalsada. Sa bawat kanto na kanilang niliko, nararamdaman niyang papalapit ng papalapit ang isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ang kirot sa kanyang dibdib ay nagiging mas malala at ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Hindi niya masabi, ngunit alam niyang may mangyayaring hindi inaasahan. Sa huli, isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa. Pilit pinipigilan ng takot na nagkukubli sa ilalim ng kanyang ngiti. Alam niyang kailangang magpatuloy. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, unti-unting nababawasan ang kanyang lakas. Ang makipot na daan na iyon ay karaniwang tahimik sa ganitong oras ng araw, kaya't hindi inaasahan ni Mang Ernesto ang biglaang ingay ng papalapit na makina. Sa isang saglit, nakita niya sa kanyang mga mata ang isang kotse na tila walang intensyon na bumagal. Ang mga gulong nito ay halos dumula sa sementadong kalsada, parang isang hayop na nawalan ng kontrol. Agad siyang nagpreno ng mariin. Ang mga pasahero sa likod ay bahagyang napatigil sa kanilang mga usapan at napadako sa mga hawakan. Diyos ko, ano yun? Sigaw ni Aling Teresa habang sinisilip ang labas mula sa bukas na bintana ng jeep. Mukhang mawawalan na ng preno yung kotse. Baka lasing yung driver, ani ni Ginoo Ramon na mahigpit ang kapit sa kanyang tungkod. Mabutit alerto si Mang Ernesto, ngunit hindi sumagot si Mang Ernesto. Sa halip, isang malalim na paghinga ang kanyang sinubukan. Hinawakan niya ang manibela ng mas mahigpit, ramdam niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Ang dibdib niya ay muling nanikip, mas masakit pa kaysa sa mga nakaraan. Tila may bakal na pumipiga sa kanyang mga buto. Mang Ernesto, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Miguel na nasa unahan ng jeep. Nakita niyang hinahaplos ng matanda ang kanyang dibdib habang nakatitig ng diretso sa daan. Oo, Miguel, kaunting hingal lang, sagot ng matanda, kahit halata sa boses niya ang kakaibang bigat. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Sa likod ng jeep, ang iba pang mga pasahero ay nagkukwentuhan pa rin tungkol sa halos aksidente. Abala sila sa pag-usisa kung ano ang nangyari sa kotse, kaya't hindi nila napansin ang pamumutla ni Mang Ernesto. Si Miguel, bagamat may kutob na may hindi tama, ay hindi pa rin makatiyak kung gaano kaseryoso ang lagay ng driver. Mang Ernesto, baka gusto niyong huminto muna para makapagpahinga kayo. Mungkahi ni Miguel. Baka po pagod lang kayo. Hindi. Ayos lang ako. Sagot ni Mang Ernesto na pilit na nilalampasan ang nadaramang sakit. Malapit na tayo. Sayang ang oras. Ngunit sa bawat sandali ng biyahe, ang kirot ay tila mas lalong lumalalim. Ramdam niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo, hindi dahil sa init ng panahon, kundi sa tensyon na unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi niya maalis ang tingin sa daan, pero sa bawat pitik ng segundo, nararamdaman niyang nagdidilim ang kanyang paligid. Ernesto, mukhang hindi ka na okay, sabi ni Ginoo Ramon mula sa likuran. Ayos lang, Ginoo Ramon, walang dapat ikabahala, sagot ni Mang Ernesto, bagamat alam niyang hindi iyon totoo.
Pilit niyang inililihis ang usapan sa mga nangyari sa kotse upang hindi mapansin ng iba ang kanyang kondisyon. Nakakatakot din yung kotse kanina, ano? Mabutit hindi tayo nadamay. Oo nga, pero dapat nagpapahinga ka rin, sabi ni Aling Teresa. Halata sa'yo, Ernesto, parang pagod na pagod ka. Ngunit wala na siyang lakas upang sagutin pa sila. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay mapanatiling maayos ang jeep, mailigtas ang kanyang mga pasahero, at makauwi ng walang aberya. Ngunit kahit pilitin niyang huwag pansinin, hindi niya maitatanggi na ang sariling katawan ay tila nagsusumamo na. Ilang sandali pa, hindi na niya narinig ang mga boses ng kanyang mga pasahero. Hindi na rin niya namalayang unti-unting humihina ang kanyang grip sa manibela. At sa isang iglap, tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Ang umagang iyon sa highway ay tila ordinaryo para sa karamihan ng mga dumadaan. Ang trapiko ay matindi, gaya ng dati, ngunit ang mga tao ay sanay na sa ganitong eksena. Sa loob ng jeep ni Mang Ernesto, ang mga pasahero ay abala sa kanilang iniisip. Ang buntis na si Aling Teresa ay patuloy sa pagtatanong sa sarili kung sapat ba ang dala niyang paninda ngayong araw. Si Carlo, ang estudyanteng nasa harapan, ay iniisip ang nalalapit niyang pagsusulit. Si Ginoo Ramon naman ay tahimik na nagbabasa ng lumang dyaryo na tila paulit-ulit na niyang binabasa tuwing umaga. Si Miguel ay nakatingin sa bintana. Iniisip ang kanyang mga plano pagkatapos ng klase. Sa gitna ng abalang trapiko, ang jeep ay mabagal na gumagalaw. Wala ni isa sa mga pasahero ang nakakapansin sa pagbabago kay Mang Ernesto. Ang kanyang mga kamay na dati malakas na humahawak sa manibela ay nagsimulang manginig. Napansin niya ito at sinubukan niyang igalaw ang mga daliri, ngunit parang nawawala ang kontrol niya sa sarili niyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa sa dati. Napasinghap siya ng hangin at walang ingat na napasigaw, "Aray, Diyos ko po!" Napatingin ang lahat ng pasahero. "Ano pong nangyari, Mang Ernesto?" Tanong ni Carlo na natigilan sa kanyang iniisip. Wala. Ayos lang," sagot ng matanda habang pilit na pinipigilan ang pagmamakaawa ng kanyang katawan na huminto na. Ngunit hindi niya maikubli ang pananakit na ramdam na niya. Ang kanyang mga mata ay tila lumalabo, ang init sa kanyang batok ay tumitindi, at ang kanyang buong katawan ay nagsisimulang manghina. Pinilit niyang itutok ang kanyang paningin sa daan, ngunit ang kalsada ay nagiging malabo. Hindi niya matiyak kung nasa tamang linya pa siya. "Manong, huminto na po tayo," sigaw ni Aling Teresa. Halata ang takot sa kanyang boses. "Mukha po kayong may sakit." Subalit bago pa man makasagot si Mang Ernesto, naramdaman niya ang kanyang buong katawan na parang nawawala na sa kanyang kontrol. Ang manibela na dati tila natural na bahagi ng kanyang kamay ay biglang naging mabigat na pasanin. Sa isang iglap, bigla itong lumihis papunta sa kabilang linya ng highway. "Diyos ko, ano to?" Sigaw ni Carlo habang ang jeep ay unti-unting lumilipat ng direksyon. Ang mga busina ng paparating na mga sasakyan ay naririnig sa di kalayuan, habang ang ibang mga pasahero ay napakapit sa bakal, nagdarasal na sana'y maitama ni Mang Ernesto ang takbo ng jeep. "Mang Ernesto, magpahinga na po kayo," hiyaw ni Ginoo Ramon. "Kami na lang po ang bahala dito." Ngunit wala nang sagot mula kay Mang Ernesto. Ang kanyang katawan ay bumagsak na sa manibela, dahilan upang lalo pang magpumiglas ang jeep sa direksyon nito. Ang buong sasakyan ay tila nawalan ng lider. Ang buntis na si Aling Teresa ay napasigaw, "Diyos ko po, tulungan niyo kami." Habang ang dyaryo ni Ginoo Ramon ay nahulog sa sahig at ang kanyang tungkod ay mahigpit niyang hinawakan para hindi siya tuluyang matumba. "Miguel, anong gagawin natin?" tanong ni Carlo na nagdadalawang isip kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi pa malinaw kung sino ang maaaring sumalo sa responsibilidad. Ang lahat ay nasa estado ng pagkataranta
nakatingin sa harapan kung saan ang mga sasakyan ay mabilis na papalapit. Habang patuloy na lumilihis ang jeep, ramdam ng bawat isa ang lumalaking tensyon. Ang bawat segundo ay tila napakabagal, ngunit sa bawat pitik ng oras ay nagiging mas malapit ang paparating na sakuna. Ang tunog ng mga busina ay lalo pang lumalakas, tila babala na walang balak magbigay daan ang ibang sasakyan. "Manong! Gumising po kayo!" Sigaw muli ni Miguel, na ngayon ay pinipilit abutin ng matanda ngunit natatakot na baka hindi na ito magising. Ang buong sitwasyon ay tila isang bangungot na hindi nila inaasahan. Sa likod ng kanyang isipan, nararamdaman ni Miguel na ito na ang sandali upang kumilos. Ngunit paano? Ano ang dapat niyang gawin? Sa mga sandaling iyon, ang jeep ay tuluyang nawalan ng kontrol. Bawat pasahero ay may kanya-kanyang paraan ng paghawak sa kanilang kinauupuan, sa bakal, sa kahit anong maaring kapitan upang hindi sila matumba. Tila walang sigurado kung paano ito magtatapos. Sa isip ng bawat isa, isang tanong ang paulit-ulit. Sino ang gagawa ng paraan upang iligtas kami? Habang sumisigaw ang iba't ibang boses sa loob ng jeep, tila biglang tumahimik ang lahat sa isipan ni Miguel. Naririnig niya ang pabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit wala siyang panahon para magpatangay sa takot. Sa harapan niya, kitang-kita niyang nakasubsob na si Mang Ernesto sa manibela, at ang jeep ay patuloy sa pagliko patungo sa papalapit na mga sasakyan. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Sa likod ng kanyang isip, bumalik ang mga binasa niyang aklat tungkol sa first aid at emergency response. Hindi ito ang eksaktong sitwasyong natalakay sa mga librong iyon, pero may mga prinsipyong natutunan siya. Manatiling kalmado, kumilos ng mabilis ngunit maingat, at huwag hayaang manaig ang takot. Tumayo siya mula sa kanyang pwesto, iniwasan ang natutumbang bag ng isa sa mga pasahero at mabilis na lumapit sa harapan. "Anong ginagawa mo, bata?" sigaw ni Aling Teresa. "Delikado yan." "Wala na pong ibang magmamanibela," sagot ni Miguel, halos hindi naririnig dahil sa ingay ng mga busina at sigawan. "Ako na po ang bahala." Sa kabila ng kanyang pangamba, inunat ni Miguel ang kanyang braso at pilit na iniangat ang katawan ni Mang Ernesto mula sa pagkakasubsob sa manibela. "Pasensya na po, Mang Ernesto," bulong niya, kahit alam niyang hindi na siya maririnig ng matanda. Buong lakas niyang itinulak ang katawan nito palayo, sapat upang mabawi niya ang kontrol sa manibela. Pagkaupo sa harapan, dama ni Miguel ang lamig ng bakal ng manibela. Hindi niya magawang umupo ng maayos. Bahagya siyang nakatayo. Hawak ang manibela ng mahigpit gamit ang dalawang kamay. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang hawak niya ang kapalaran hindi lamang ng sarili niya, kundi ng lahat ng pasahero. Pumasok sa isip niya ang mga gabing kinukwento ng kanyang ama ang pagiging tricycle driver nito. Naalala niya ang mga payo ng kanyang ama noong bata pa siya. "Miguel, kung kailan pakiramdam mong hindi mo kaya, doon ka dapat kumapit. Doon ka dapat magtiwala sa sarili mo." Napansin niyang masyado nang nalilihis ang jeep, kaya't marahan niyang iniikot ang manibela pabalik sa tamang direksyon. Ang mga busina ng mga kasalubong na sasakyan ay halos pumunit sa kanyang pandinig. "Kailangan kong dalhin ito sa gilid," naisip niya. Alam niyang hindi siya pwedeng magpreno ng biglaan. Kailangan niyang maingat na gabayan ng jeep sa isang ligtas na lugar. "Miguel, ingat! Dahan-dahan lang!" sigaw ni Carlo, na ngayon ay parang di makapaniwala sa nakikita. "Ginagawa ko po ang makakaya ko," sagot ni Miguel habang patuloy na iniikot ang manibela. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang isang bahagi ng daan na mas maluwang at may espasyo sa gilid. Dahan-dahan niyang iginya ang jeep papunta doon. Napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang itinuon ang kanyang pansin sa daan. Naririnig niya ang mga pasahero sa likod. Si Aling Teresa na muling nagdadasal ng malakas, si Ginoo Ramon na humihingal,
at si Carlo na paulit-ulit na sinasabi sa lahat na humawak ng mahigpit. Sa wakas, narating nila ang gilid ng kalsada. Pakonti-konti niyang binawasan ng apak sa gas at dahan-dahang ipinarada ang jeep sa isang bahagi ng daan na may konting espasyo. Nang huminto na ito, biglang sumiklab ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Halos walang gumalaw. Naririnig ni Miguel ang sariling paghinga, malalim at mabilis. Saglit niyang binitawan ang manibela at nilingon ang mga pasahero. "Okay lang po ba kayong lahat?" tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig pa rin. Si Aling Teresa ay napakapit sa tiyan niya at tila nag-aalala pa rin. "Miguel, Diyos ko, Miguel, niligtas mo kami." Si Ginoo Ramon ay tumango. "Hijo, hindi ko alam kung paano mo nagawa yon, pero salamat." Si Carlo naman ay nakangiti kahit kita sa mga mata niya ang pagkabigla. "Sabi ko na nga ba, ikaw talaga ang bida rito, Miguel." Napaupo si Miguel at biglang naramdaman ang pagod na hindi niya napansin kanina. Sa loob ng ilang minuto, tila siya ang nagdala ng buong mundo sa kanyang balikat. Ngunit alam niyang wala siyang panahon para magpahinga. Hinanap niya si Mang Ernesto at sinilip ang kondisyon nito. Napansin niyang walang malay pa rin ang matanda, kaya't sinubukan niyang gawin ang ilang basic na first aid na natutunan niya. Habang hinihintay nila ang tulong, bumaling si Miguel kay Carlo. "Carlo, baka po pwedeng tawagan natin ang ambulansya. Kailangan po nating madala si Mang Ernesto sa ospital. May cellphone ako dito. Tatawag na ako." Sagot ni Carlo habang hinuhugot ang telepono mula sa kanyang bulsa. Nang makarating ang ambulansya, maayos na nilang nailipat si Mang Ernesto. Nagtulungan ang lahat upang maayos na madala ang matanda sa stretcher. Sa harap ng ambulansya, hindi napigilang haplusin ni Miguel ang manibela ng jeep. Alam niyang wala siyang karanasan bilang driver, ngunit sa sandaling iyon, nagawa niyang itama ang direksyon ng sasakyan at iligtas ang lahat ng sakay nito. Habang pinapanood niyang umandar ang ambulansya, napaisip siya sa nangyari. Hindi niya inasahan na sa murang edad ay kakailanganin niyang harapin ang ganoong klase ng sitwasyon. Ngunit natutunan niyang kahit gaano kalaki ang takot, maaaring mas malaki pa rin ang tapang ng isang tao kapag nasa alanganin. At sa sandaling iyon, alam niyang ginawa niya ang nararapat. Pagkababa ng ibang pasahero mula sa jeep, agad na lumapit si Miguel kay Mang Ernesto. Sa unang tingin pa lamang, alam na niyang kailangang kumilos agad. Nakita niyang walang malay ang matanda, kaya't mabilis niyang inalala ang mga nabasa niya noon tungkol sa pagbibigay ng CPR. Ang mga pahina ng lumang aklat sa first aid na palagi niyang binabasa ay tila bumalik sa kanyang alaala. "Mang Ernesto, wag po kayong bibitiw," bulong niya habang inilalapat ang dalawang kamay sa dibdib ng matanda. "Kaya natin to." Sa likod niya, narinig niya ang mga pasahero na nagtatawag ng tulong gamit ang kanilang mga cellphone. Naroon si Carlo na panay ang pag-ulit ng address ng kanilang lokasyon, at si Aling Teresa na halos maiyak habang nakikiusap sa emergency hotline na magmadali. Ang iba naman ay nag-aabot ng tubig at sumisigaw sa mga dumaraang sasakyan upang humingi ng saklolo. Samantala, si Miguel ay nanatiling nakafocus. Naaalala niya ang tamang rasyo ng chest compressions at rescue breaths, ang tamang lugar kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, at ang tamang bilis ng bawat compression. Hindi perpekto ang kanyang kilos. Hindi naman siya bihasa o professional. Ngunit ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, hindi dahil sa init ng panahon, kundi dahil sa presyur na nararamdaman niya. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga. "Gumising ka po, Mang Ernesto," pabulong niyang sinabi habang patuloy ang kanyang compressions. Sa isip niya, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Isa siyang batang walang karanasan sa ganitong sitwasyon, pero sa harap ng sakuna, tila hinubog siya ng panahon at ng kanyang sariling dedikasyon sa pagbabasa at pag-aaral ng basic first aid. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas, ngunit pakiramdam ni Miguel
ay napakatagal na. Nagpatuloy siya, hindi umaalis sa tabi ni Mang Ernesto kahit na nanginginig na ang kanyang mga kamay. Sa mga sandaling iyon, parang isang test ng tapang at kakayahan ang kanyang kinakaharap. Narinig niyang may paparating na sirena sa di kalayuan at nagbigay ito sa kanya ng kaunting pag-asa. Ngunit kahit naririnig na niya ang ambulansya, hindi pa rin siya tumigil sa kanyang ginagawa. "Miguel, tama na muna. Narito na ang tulong," sigaw ni Carlo habang itinuturo ang paparating na ambulansya. Ngunit hindi sumagot si Miguel. Nagpatuloy lamang siya hanggang sa tuluyang huminto ang ambulansya malapit sa kanila. Lumapit agad ang mga paramedic, bitbit ang kanilang equipment. "Anong nangyari dito?" tanong ng isa sa mga paramedic habang bumababa mula sa sasakyan. "Bigla po siyang nawalan ng malay habang nagmamaneho," sagot ni Miguel. "Ginawa ko po ang CPR pero hindi ko po alam kung tama." "Maganda ang ginawa mo, Hijo," sagot ng paramedic habang mabilis nilang inilipat si Mang Ernesto sa stretcher. "Ikaw ba ang nagbigay ng CPR?" "Opo," sagot ni Miguel na halatang pagod na pero handa pa ring tumulong. "Kailangan po ba ng iba pang tulong?" "Hindi na, kami na ang bahala dito," sabi ng paramedic habang maingat na sinasakay si Mang Ernesto sa ambulansya. "Sumama ka na rin kung gusto mo. Mukhang malaki ang naitulong mo sa kanya." Hindi na nagdalawang isip si Miguel. Sumakay siya sa ambulansya, naupo sa tabi ni Mang Ernesto at hinawakan ang kamay nito. Sa kabila ng kanyang kaba, hindi niya binitiwan ang kamay ng matanda. Sa bawat sandaling lumilipas, tila mas lalong bumibigat ang nararamdaman niya, pero nanatili siyang matatag. "Please po, gumising kayo," pabulong niyang sabi. Ang kanyang kamay ay mariing nakahawak sa kamay ni Mang Ernesto. Para bang ipinamamana niya ang lahat ng lakas ng loob at tapang na meron siya. Habang umaandar ang ambulansya, isinara ni Miguel ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal. "Diyos ko, tulungan niyo po si Mang Ernesto. Napakabuti niyang tao. Wala po siyang ginawa kundi ang magtrabaho para sa kanyang pamilya at tumulong sa ibang tao. Huwag niyo po siyang hayaang mawala. Bigyan niyo po siya ng lakas. Kailangan po siya ng pamilya niya, ng mga anak niya, ng mga pasahero niya." Walang ibang naririnig si Miguel kundi ang tunog ng sirena at ang kaluskos ng mga kagamitan sa ambulansya. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa na sana'y maging maayos ang kalagayan ng kaibigan nilang driver. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pananampalataya. Sa kanyang isipan, naalala niya ang bawat sandaling nakasama niya si Mang Ernesto sa jeep, ang mga biro ng matanda, ang mga kwento nito tungkol sa buhay, at ang pagiging mabuting tao nito kahit na mahirap ang sitwasyon. Para kay Miguel, hindi lang basta driver si Mang Ernesto. Isa siyang inspirasyon. Isang halimbawa ng taong patuloy na lumalaban sa kabila ng lahat ng pagsubok. Habang nasa ambulansya, tiniyak ni Miguel na hindi bibitiw. Kahit anong mangyari, mananatili siyang nandyan sa tabi ni Mang Ernesto. At sa kabila ng takot, may isang bagay siyang pinanghahawakan. Ang pag-asa na sa huli, magiging maayos din ang lahat. Matapos ang isang mahabang gabi ng pagsubok, bumalik na sa mahinahon na paghinga si Mang Ernesto. Ang kanyang puso, bagamat pagod at sugatan, ay muling bumalik sa tamang ritmo. Pagdilat niya ng mga mata, bumungad sa kanya ang puting kisame ng ospital at ang malamlam na liwanag ng umagang papasikat. Sa unay, nalilito siya. Nasaan siya? Bakit siya naroon? Subalit, nang marinig niya ang mahinang tinig ng kanyang asawa sa gilid ng kama, unti-unti siyang napagtanto na hindi niya kailangang sagutin ang mga tanong na iyon. Ang mahalaga ay naroon pa rin siya, humihinga at buo. "Ernesto, salamat sa Diyos at nagising ka na," sabi ng kanyang asawa, na tila ba ay bumalik ang kulay sa pisngi matapos makita ang mga mata ni Ernesto na muling nagliwanag. "Mahal, anong nangyari? Ang huli kong naalala ay nasa jeep ako."
Mahina pa ang boses ni Mang Ernesto, pero malinaw ang tono ng kanyang pag-aalala. Hinanap niya sa kanyang isipan ang mga nangyari bago siya nawalan ng malay. Napasubsob ka sa manibela. Buti na lang at nandyan si Miguel. Siya ang tumulong sa'yo, paliwanag ng asawa na ngayon ay nakangiti sa kabila ng ilang linggong kaba. Miguel, bulong ni Mang Ernesto. Sa pangalan pa lang ay naalala niya ang batang laging masigla, palakaibigan at puno ng pangarap. Isang batang palaging may dalang librong pang first aid at ngayon naging totoong tagapagligtas. Sa sandaling iyon, para bang may kumirot sa puso ni Ernesto, pero hindi ito dulot ng sakit. Isang matinding pasasalamat ang kanyang naramdaman. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may isang batang hindi ininda ang takot at tumulong sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Gusto ko siyang makita, mahina niyang sabi. Sa kanyang hinihiga ang kama, hinanap ng kanyang mga mata si Miguel. At hindi nagtagal, pumasok ang batang lalaki sa kwarto. Nakangiti si Miguel, bagamat halata pa rin ang pag-aalala sa kanyang muka. Sa oras na iyon, tila isang hero's welcome ang naramdaman ng bata. Hindi niya inaasahan ang pagtanggap na ito. Wala siyang ibang gusto kundi mailigtas ang lahat ng sakay ng jeep noong araw na iyon. Mang Ernesto, ayos na po ba kayo? Tanong ni Miguel, halos hindi makatingin ng diretso sa matanda. Miguel, bahagyang nagising ang boses ni Mang Ernesto. Tila binibigyan siya ng bagong lakas ng presensya ng bata. Salamat, hindi mo lang ako nailigtas. Binuksan mo rin ang mga mata ko sa mga bagay na mas mahalaga. Napayuko si Miguel sa hiya. Hindi po, ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Ang ginawa mo ay higit pa sa dapat. Tugon ni Mang Ernesto. Maraming salamat, Hijo. Ngayon ko naiintindihan kung gaano kaimportante ang alagaan ng sarili, hindi lang para sa akin kundi para sa mga mahal ko sa buhay. Napatigil si Miguel at sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng tunay na kahulugan ng ginawa niya. Sa mga librong binasa niya, itinuturo ang basic first aid pero hindi niya inakalang mararamdaman niya ang bigat at kasiyahan ng pagsasagawa nito sa totoong buhay. Tiningnan niya si Mang Ernesto at alam niyang ito ay hindi lamang isang simpleng pasasalamat. Ito ay pagtanaw ng utang na loob at isang bagong direksyon sa buhay ng matanda. Mang Ernesto, sagot ni Miguel, gusto ko lang pong makita kayong maayos. Hindi po kayo basta-basta. Napakaraming tao ang umaasa sa inyo, lalo na po ang pamilya nyo. Napailing si Ernesto, napangiti ng bahagya. Alam mo Miguel, hindi lang sarili ko ang binago mo. Mula ngayon, magpapahinga na ako, magpapatingin ng mas madalas sa doktor. Gusto kong makita pang magtapos sa kolehiyo ang mga anak ko. At higit pa roon, gusto kong makapiling ang pamilya ko ng matagal. Salamat sa iyo. Ang buong kwarto ay napuno ng isang tahimik, ngunit taus-pusong pasasalamat. Sa simpleng pagkilos ng isang bata, nagkaroon ng bagong pananaw si Mang Ernesto sa buhay. Sa kabila ng kahirapan at sakripisyo, alam niyang may mga bagay na mas mahalaga. Ang kalusugan, ang pamilya, at ang mga pangarap na hindi dapat sukuan. Habang lumilipas ang mga araw, dumaan si Mang Ernesto sa rehabilitasyon at sunod-sunod na check-up. Hindi na siya muling bumalik sa pagmamaneho ng jeep. Bagkus, mas pinili niyang maglaan ng panahon para sa sarili, para sa kanyang mga anak, at para sa kanyang misis. Tinupad niya ang pangako niya kay Miguel, ang bigyang halaga ang sarili niyang kalusugan at alagaan ang mga mahal sa buhay. Si Miguel naman ay muling bumalik sa kanyang araw-araw na pamumuhay, ngunit sa isip niya, hindi na kailanman mawawala ang natutunan niya mula sa nangyari. Hindi lang basta teorya ang kanyang nalaman. Naging totoong karanasan ang lahat. At sa murang edad, natutunan niyang ang kaalaman ay maaaring maging instrumento ng pagbabago at pagsagip ng buhay. Bawat oras na lumilipas, ang relasyon ni Mang Ernesto at Miguel ay naging isang makabagong kwento ng pagkakaibigan at inspirasyon. Ang matanda ay natutong pahalagahan ang kalusugan at mga mahal niya sa buhay,
samantalang ang bata ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga pangarap. Sa kanilang puso, alam nilang ang araw na iyon ay hindi lamang basta isang aksidente. Isa itong paalala na sa oras ng pagsubok, ang tapang, dedikasyon, at kaalaman ay maaaring maging ilaw na nagliligtas sa iba. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Miguel. Isang saksi mula sa jeep ang nakapag-post ng buong pangyayari sa social media. At sa loob ng ilang oras, libo-libo na ang nag-share nito. Ang kwento ng isang batang pasahero na sumaklolo sa isang nagkaatake sa puso na jeepney driver ay umani ng papuri mula sa netizens. Hindi naglaon, napansin na rin ito ng malalaking pahayagan. Lumabas ang mga headline, batang pasahero, bayani sa gitna ng kalsada, at taong gulang na bata, iniligtas ang driver mula sa malagim na aksidente. Sa bawat bahagi ng kwento, mababasa kung paano pinanatili ni Miguel ang kanyang pagiging kalmado at ginamit ang kaunting kaalaman na natutunan niya sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa first aid. Hindi na lamang si Miguel ang ordinaryong bata na sumasakay sa jeep araw-araw. Isa na siyang bayani sa mata ng maraming tao. Isang araw, habang nakaupo si Miguel sa hapagkainan, kasama ang kanyang ina at mga kapatid, narinig nilang binanggit ang kanyang pangalan sa radyo. May balita na naman tungkol kay Miguel. Anak, napakasikat mo na, sabi ni Aling Rosa, na halos hindi makapaniwala sa naririnig. Hindi naman po, Nay. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko'y tama, sagot ni Miguel habang pilit na nagtatago ng ngiti. Pero anak, ibang klase yung nagawa mo, wika ng kanyang nakatatandang kapatid. Bihira lang yung may lakas ng loob na gawin yan. Proud na proud kami sa'yo. Sa mga sumunod na araw, natanggap si Miguel sa iba't ibang media interviews. Bagamat kinakabahan, sinikap niyang iparating ang mensaheng hindi kailangang maging propesyonal para makatulong sa oras ng kagipitan. Ang mahalaga, sabi niya sa isang reporter, ay maniwala ka sa sarili mong kakayahan at huwag matakot tumulong. Habang patuloy na kumakalat ang kanyang kwento, dumami ang mga taong humahanga sa kanya. Sa ospital kung saan unang dinala si Mang Ernesto, nagtipon ang mga doktor at nurse upang pasalamatan si Miguel. Isa sa mga doktor ang nagsabing, Miguel, hindi lahat ng bata ay gagawin ang ginawa mo. Malaki ang respeto namin sa iyo. At higit sa lahat, sa murang edad, pinakita mo na ang kaalaman at tapang ay maaaring magligtas ng buhay. Miguel, hindi namin alam kung paano ka magpapasalamat sa ginawa mo para kay Mang Ernesto. Wika ng isang nurse na nagpakilala bilang si Nurse Linda. Dahil sa iyo, nagkaroon ng isa pang pagkakataon ng isang mabuting tao. Sana marami pang kabataan ang matulad sa iyo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang mainit na pasasalamat ng mga tao. Hindi lamang siya tumulong sa isang tao, nagbigay siya ng pag-asa at inspirasyon sa marami. Pero ang hindi niya inasahan ay ang isang tawag na magpapabago ng kanyang kinabukasan. Isang umaga, tumawag sa kanila ang opisina ng isang lokal na politiko. Miguel, narinig namin ang kwento mo, sabi ng staff sa telepono. At gusto ka pong makilala ng aming congressman. Nagulat si Miguel sa balita. Congressman? Bakit po? May gusto pong sabihin sa iyo ang opisina namin. Makakabalik ka ba sa ospital kung saan dinala si Mang Ernesto? Tanong ng staff. Sige po, sagot ni Miguel kahit na bahagyang kinakabahan. Sa araw ng kanilang pagkikita, sinalubong siya ng congressman na malapad ang ngiti. Kasama nito ang ilang tauhan at isang grupo ng mga estudyanteng nagdadala ng mga banner na may nakasulat na "Saludo kami sa iyo, Miguel." Miguel, sabi ng congressman, ang iyong tapang at likas na katalinuhan ay isang bagay na dapat hangaan. Dahil dito, nais naming ipagkaloob sa iyo ang isang scholarship para masimulan mo ang pangarap mong maging doktor. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ho? Scholarship po? Oo, Miguel. Ipinakita mo na kaya mong magdesisyon sa ilalim ng matinding pressure.
Naniniwala kami na kung bibigyan ka ng tamang pagkakataon, magagawa mong maging isang mahusay na doktor. Kaya't mula ngayon, sagot na namin ang iyong tuition sa kolehiyo. Paliwanag ng congressman. Naluha si Miguel. Hindi siya makapagsalita sa sobrang tuwa. Salamat po. Salamat po talaga. Tanging nasabi niya. Sa araw na iyon, dumating siya sa bahay bitbit ang balitang hindi lamang siya nakatulong sa buhay ni Mang Ernesto, kundi binigyan rin siya ng bagong pagkakataon upang maabot ang kanyang mga pangarap. Nang ibalita niya ito sa kanyang ina at mga kapatid, hindi nila napigilang mapaluha sa tuwa. Anak, Diyos ko, napakabuti niya sa atin, sabi ni Aling Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Miguel. Ito na ang simula ng mas maganda mong kinabukasan. Sa murang edad ni Miguel, hindi niya kailanman naisip na ang simpleng kaalaman sa first aid ay magiging daan upang mabigyan siya ng mas magandang kinabukasan. Ang kanyang pangarap na maging doktor, na dati tila malabo at imposibleng marating, ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag. Ang isang araw na puno ng takot at peligro ay nauwi sa isang inspirasyon. Isang kwento na hindi lamang sumalba ng buhay, kundi nagbigay din ng pag-asa sa kinabukasan ng isang batang puno ng pangarap. Pagkaraan ng ilang linggo mula sa insidenteng iyon, unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Si Mang Ernesto, na minsang naging haligi ng kanilang ruta sa kalsada, ay tuluyan ng nagretiro. Malinaw sa kanya na hindi na niya kayang ituloy ang araw-araw na pamamasada. Sa halip, mas pinili niyang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya, lalo na't ang mga anak niya ay nasa huling taon na ng kolehiyo. Mahal, wala na akong balak bumalik sa jeep, pahayag ni Mang Ernesto sa kanyang asawa isang umaga habang nagkakape. Mabuti naman, matagal na rin naming hinihintay na magpahinga ka, lalo na't malapit nang magtapos si Andres at si Lian. Sagot ng kanyang asawa, naabala sa pag-aayos ng mga biniling gulay sa kusina. Ngayon, mas madalas na siyang makita sa bahay. Sa mga oras ng kanyang pahinga, kasama niyang kumakain ng tanghalian ng kanyang pamilya. Napapalitan na ang ingay ng makina ng jeep ng mga tawanan sa hapagkainan. Kung dati nagmamadali siyang lumabas ng bahay tuwing umaga upang makapasada, ngayon ay naglalaan siya ng oras upang magkwento sa kanyang mga anak at marinig ang kanilang mga plano. Pa, sabi ni Andres isang hapon habang nagbabasa si Mang Ernesto ng dyaryo. Naalala ko lang yung sinabi mo dati. Gusto mo sanang maging inhinyero, di ba? Oo, anak, sagot ni Mang Ernesto. Pero alam mo naman ang nangyari. Kinailangan kong huminto sa pag-aaral. Pa, sa palagay ko hindi pa huli ang lahat, sabi ni Andres habang nakangiti. Kahit hindi na po formal education, baka gusto nyo pa ring mag-aral ng kaunti, mga design software o kahit online courses. Napangiti si Mang Ernesto. Hindi pa niya alam kung gagawin niya iyon, pero ang simpleng suhestyon ng anak ay tila nagsisilbing paalala na ang pagtuturo ay hindi lamang galing sa eskwelahan. Ang mahalaga, patuloy siyang natututo, kahit sa bahay man o sa paligid. Si Miguel naman ay abala pa rin sa eskwela. Subalit mula nang mangyari ang insidente, mas determinado siya ngayon kaysa dati. Tuwing pumapasok siya sa paaralan, hindi lang karaniwang araw ang nakikita niya. Ang bawat leksyon, bawat aklat na binabasa niya, ay parang bahagi ng mas malaking layunin. Ang kanyang pangarap na maging doktor ay hindi na lamang panaginip. Alam niyang posible ito at gagawin niya ang lahat para maabot ito. Miguel, paano mo naman nagawang mag-CPR ng walang training? Tanong ng kanyang guro sa science isang araw habang nagkukwentuhan sila pagkatapos ng klase. Ma'am, sa totoo lang po, puro pagbabasa lang talaga, sagot ni Miguel. Mahilig po akong magbasa ng mga librong pang first aid at siguro dahil doon, kahit paano, natutunan ko yung tamang proseso. Nung nangyari po yon kay Mang Ernesto, wala po akong oras mag-isip. Kailangan ko lang pong gawin yung natutunan ko. Nakaka-inspire ka, Miguel.
Sagot ng guro. Sana lahat ng kabataan ay tulad mo. Handa sa oras ng kagipitan, handang tumulong. Ang kwento ni Miguel ay unti-unting naging inspirasyon sa kanyang mga kaklase at kaibigan. Marami ang lumapit sa kanya upang magtanong tungkol sa mga librong binasa niya. Miguel, pwede ba naming hiramin yung health guide mo? Miguel, ano bang magandang unahin pag-aaral ng first aid? Ilan lamang ito sa mga tanong na naririnig niya araw-araw. Kahit minsan ay naiilang siya sa atensyong natatanggap, pinili niyang sagutin ang mga tanong sa abot ng kanyang makakaya. Sa totoo lang, kahit simpleng kaalaman lang po, malaking tulong na. Paliwanag niya sa isang grupo ng kaklase na lumapit sa kanya isang hapon. Kahit yung mga basics ng paghinga, CPR, o kung paano magtanggal ng bara sa lalamunan. Hindi mo kailangan maging doktor agad para makatulong. Ang kanyang kwento ay umabot sa mga programang pangkomunidad. May mga organisasyong nag-alok kay Miguel ng libreng training sa first aid. Miguel, sabi ng isang volunteer mula sa lokal na medical foundation, nais ka naming anyayahan sa aming training program. Alam naming marami ka ng alam, pero mas maganda kung mahasa ka palalo. Tutulungan ka naming maabot ang pangarap mong maging doktor. Natuwa si Miguel sa alok na iyon. Para sa kanya, isang hakbang ito palapit sa kanyang layunin. Tinanggap niya ang oportunidad at sa bawat sesyon, mas lumalalim ang kanyang kaalaman. Hindi lamang niya ito itinago para sa sarili. Ibinahagi rin niya ito sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at kahit sa mga kaklase na gustong matuto. Samantala, si Mang Ernesto ay nanatiling isang inspirasyon sa kanyang komunidad. Ang kwento ng kanyang pagsisikap at ang pangyayaring iyon sa jeep ay paulit-ulit na ikinukwento sa mga handaan, kapitbahayan, at maging sa barangay assembly. Si Mang Ernesto, kahit retirado na, andyan pa rin, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Hindi lang siya basta driver, isang haligi siya ng ating komunidad. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang buhay ni Mang Ernesto ang nailigtas ni Miguel. Nailigtas din nito ang kanyang sariling pangarap. Sa bawat aral na kanyang natutunan at sa bawat buhay na kanyang na-inspire, unti-unti niyang hinuhubog ang mas maliwanag na kinabukasan. Si Miguel, na dati isang simpleng bata na mahilig magbasa ng health guide, ngayon ay isang simbolo ng pag-asa para sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Sa kanyang tapang at determinasyon, hindi lamang siya nagtagumpay sa pagtulong kay Mang Ernesto, kundi pati sa pagbuo ng kanyang sariling kwento ng tagumpay. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ng buhay ni Miguel ang madalas na pagdalaw sa bahay ni Mang Ernesto. Kung dati simpleng bati lang tuwing sumasakay siya ng jeep, ngayon ay tila isa na siyang parte ng pamilya. Tuwing linggo, pagkatapos magsimba, nagdadala siya ng paboritong adobo ng kanyang ina para sa hapunan nila. Palaging mainit ang pagtanggap ng pamilya ni Mang Ernesto sa kanya. Miguel, mabutit dumaan ka. Bati ni Lian, ang bunsong anak ni Mang Ernesto. Papunta kami sa palengke. Gusto mo bang sumama? Pasensya na, Lian. May gagawin pa kasi ako mamaya. Sagot ni Miguel habang hawak ang isang kahon ng prutas. Pero dumaan lang ako para kumustahin si Mang Ernesto. Narinig ni Mang Ernesto ang pag-uusap mula sa sala. Miguel, anak, halika rito at maupo. Nagdala ka pa ng prutas. Napaka-generous mo talaga. Naku, Mang Ernesto, kaunti lang po ito. Pasasalamat lang po sa lahat ng naituro niyo sa akin. Sagot ni Miguel, na palaging magalang sa nakatatanda. Mula nang magretiro si Mang Ernesto, mas maraming oras na siyang nakakasama ng kanyang pamilya. At ito rin ang nagbigay daan upang lalong mapalapit si Miguel sa kanila. Kung hindi niya makita si Mang Ernesto sa bahay, alam niyang nasa labas ito kasama ang asawa, naglalakad-lakad at nag-uusap. Sa mga pagkakataong iyon, naiisip niya kung gaano kaimportante ang pagbibigay ng oras sa mga mahal sa buhay. Isang aral na napulot niya sa nangyaring aksidente. Samantala, hindi rin nakalampas sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan
ang kwento ng pagsalba ni Miguel. Isang araw, natanggap niya ang imbitasyon mula sa barangay upang maging panauhing pandangal sa isang programang pangkalusugan para sa mga driver. Nagkaroon ng isang kampanya na naglalayong turuan ang mga trooper tungkol sa kahalagahan ng kanilang kalusugan at ang tamang paraan ng pagtugon sa mga emergency situations. Miguel, magbibigay kami ng libreng training sa first aid para sa mga driver. Baka gusto mong tumulong, sabi ng opisyal na namamahala sa proyekto. Naku po, malaking karangalan po iyon, sagot ni Miguel. Kung may maitutulong po ako, bakit hindi? Ang simpleng aksyon ni Miguel ay nagbunga ng malawakang epekto. Hindi lamang sa kanyang paaralan, kundi sa buong barangay, naging usapan ang kahalagahan ng kalusugan at emergency response. Isang araw, nagbigay siya ng maikling talumpati sa harap ng mga trooper na nakikinig ng maigi. Hindi po ako eksperto, pero natutunan ko na kahit simpleng kaalaman sa first aid, maaari nang magligtas ng buhay, ani Miguel. Kung mayroon po tayong sapat na kaalaman, mas magiging handa tayo sa anumang pangyayari. Pinalakpakan siya ng mga tao. Sa murang edad, naramdaman niya ang responsibilidad na tumulong sa komunidad at magbigay inspirasyon. Ang dating pangarap niyang maging doktor ay hindi na lamang para sa sarili niyang kagustuhan. Ngayon, isa na itong layuning mas malawak, isang misyon na makakatulong sa mas maraming tao. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nawala sa isip ni Miguel ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa tuwing magsisimba siya kasama ang pamilya, hindi niya nakakaligtaang magpasalamat sa Diyos. Ang simpleng dasal na ginagawa niya dati ay naging mas malalim, mas taos puso. Alam niyang hindi lahat ng pagkakataon ay magiging madali. Ngunit dahil sa nangyari, mas naniniwala siya na may plano para sa lahat. Sa tuwing nahihirapan siya sa eskwela o sa mga responsibilidad na dumarating, naiisip niya ang araw na kinailangan niyang tumayo sa harap ng jeep at kumilos para sa kaligtasan ng iba. Hindi na siya natatakot. Alam niyang kaya niyang harapin ang kahit anong pagsubok. Sa paaralan, muling bumalik ang mga dating tanong ng kanyang mga kaklase. Miguel, paano mo nagawang maging kalmado noong nangyari iyon? Tanong ng isa sa kanila. Hindi ko rin po alam, sagot ni Miguel, ngunit ngumiti siya. Siguro po, dahil inisip ko na lang kung ano ang dapat gawin. Hindi ako nag-focus sa takot. Dahil sa kanyang kwento, marami sa mga kabataan ang naingganyong magbasa ng mga libro tungkol sa first aid. Miguel, anong libro yung ginamit mo? Tanong ni Carlo, isa sa kanyang mga kaklase. At sa bawat tanong, mas lalong napatibay ang paniniwala ni Miguel na kahit sa murang edad, kaya mong maging inspirasyon sa iba. Hindi na niya tinakasan ang kanyang pangarap. Hindi na niya nararamdamang malayo ang pagiging doktor. Sa halip, ginawa niya itong inspirasyon para mas magpursigi. Araw-araw, kahit gaano kahirap ang mga leksyon sa paaralan, naaalala niya kung bakit niya ginagawa ito. Para sa kanyang pamilya, para kay Mang Ernesto, at para sa lahat ng taong umaasa sa kanya. Hindi na siya takot harapin ang hamon ng buhay, sapagkat alam niyang sa bawat hakbang, dala niya ang tapang at kaalaman na natutunan niya sa gitna ng isang kritikal na sitwasyon.